Okay na. Tribal. So, mas malinaw po ba? Okay, walang ka-ego-ego to. Ang tigas. Rebel Johnny. Okay. Patayin mo lang, brother. Kasi para tayo na sa kuweba. Okay, meron po isang kwento rito. Kung po sabi niya gano'n, isang kwento ng pagunlad na sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Sabi niya sa akin, nung isang kasama ko, nung kakilala ko, na sabi niya, kung gusto mong umunlad dito sa mundo, maging masama ka. Ngayon, paano kung ayaw mong maging masama, pwede ka bang umunlad? Ang Biblia po ay nagbibigay ng napakaraming formula, napakaraming advices at napakaraming pamamaraan kung paano umunlad nang hindi mo kailangang maging masama. No? Ngayon, basahin ko po yung isang kwento rito ng pag-unlad. Ngayon, ang tinutukoy ko po rito ay yung maging maunlad ka sa pamamaraan ng Panginoon. No? Sa pamamaraan ng Diyos. Ngayon, ang pag-unlad po ay pwede kang maging maunlad sa isip, sa katawan mo. Ibig sabihin sa isip, mga tama yung mga desisyon mo sa katawan mo, malusog ka, at maging maunlad ka sa pananalapi. Ibig sabihin yung bulsa mo ay malusog, no? Mataba. Ngayon, ang Diyos po ay hindi kontra sa pagiging, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo gano'n, mukhang mayaman ka ba? O ikaw na lang ang magtanong, mukhang mayaman ba ako? Okay. Walang pagkontra ang Diyos doon sa bagay na yon. Pero ang pagkakaroon po ng tagumpay dito sa Biblia ay yung hindi yung swerte lang. Na kapag ginawa mo to, kahit saan ka pumunta ng mundo, no, suswertehin ka. Hindi po ganon. Ang swerte po sa Biblia ay yung lagi mong kasama ang Diyos. Na ang Diyos ang swerte mo. Na kapag napahiwalay ka sa Diyos, mamalasing ka na. No? May mga tao po na noon alala ko ang anting-anting po yung swerte, yung good luck charm para itong kwintas, para itong singsing o hikaw na kapag sinuot mo sa katawan mo, suswertehin ka. No? Ngayon, ang sa Diyos, hindi gano'n na para itong sinusuot, parang sabihin natin yung Bible na laging may kasama ka. Kahit pa nakatira ka sa simbahan at lagi kang may dalang Biblia, hindi ibig sabihin suswertehin ka. Ang swerte po na nakalagay po dito sa Biblia ay yung lagi mong kasama yung swerte. Sino? Ang Diyos. No? Na mawawala ang swerte sa iyo pag napalayo ka sa swerte. Sino ba yung swerte? No? Ginagamit ko po yung word na swerte pero wala ito sa Biblia. Ibig sabihin pinagpala. Ang tunay na pagpapala o tunay na swerte, para madaling maintindihan yung term, ay lagi mong kasama ang swerte. Sino to? Lagi mong kasama ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng swerte. Ngayon, marami pong iba't ibang paraan na pwede nating ma-describe na paano mo magiging kasama ang swerte, paano mo magiging kasama ang Diyos. Hindi mo nga siya nakikita. Unang-una, dapat lagi mong kasama yung bilin niya. May mga tao po nagsasabi na hindi nga ako nagsisimba pero hindi ako nakakalimot sa Diyos. Pero alam mo ba, dahilan sa sinuway mo na yung utos ng Diyos na magsimba ka, nakalimot ka na sa Diyos. Yung swerte o yung pagpapala ay nangyayari lang sa atin kapag tayo ay sumusunod sa utos ng swerte, sa utos ng Diyos. Ulitin ko po, hindi pwedeng malayo ka sa swerte, hindi pwedeng malayo ka sa Diyos. No? May mga tao po, ayaw nilang malayo doon sa pakikipagkomunikasyon nila sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak. Kaya lagi silang malapit sa cellphone nila. Naintindihan po natin? Ngayon, kung gusto mong andun palagi ang pagpapala, hindi ka pwedeng malayo doon sa nagbibigay ng pagpapala, which is ang Diyos. No? Ulitin ko po, para masabi mong andun yung swerte, dapat malapit ka sa swerte. Ibig sabihin, dapat hindi ka malayo sa Diyos. At ito po yung isang kwento kung paano pinagpala po ang dalawang tao actually. No? Nagkaroon po ng tagutong noon sa Israel na wala na. No? Sabihin mo nga sa katabi mo,
bagsak ang negosyo. No, bagsak ang buhay. Alam niyo po ba na ang daming nagpakamatay nung time ng pandemic, hindi na lang nila binabalita? Nalala ko po nung time ng taghirap, nandun po kami sa Dubai noon dahil meron akong ikinasal no, sa ibang bansa. Ngayon, kinukwento po nila noon dahil sa bumagsak ang mga negosyo, marami pong mga tao doon na iba't ibang lahi, nakikita mo naglalaglagan sa building. At kung aalamin nila ang kwento, yung tatay, nung pinatay niya yung asawa niya, pinatay niya yung anak niya, pagkatapos tumalon sa building, bakit? Litong-lito na, gulong-gulo na, hindi nila alam ang gagawin. Ang tanging paraan na nakikita nila na makaalis sila doon sa problema, yung magpakamatay na lang. Pakisabi sa katabi, wala kasing Diyos. No? Ito yung nangyayari nung unang panahon. Ngayon, sabihin mo nga ulit sa katabi mo, bagsak ang buhay, bagsak ang negosyo. Ngayon, ito po, doon sa time na yun, may pangako po ang Diyos na lumapit ka sa akin. Huwag kang lalayo sa akin kasi akong swerte. At kapag lagi mong kasama ang Diyos, malalayo ka doon sa kamalasan. No? Kaya, may nagsasabi na lalayo ako sa Panginoon na kumbaga, hindi ako magsisimba gano'n, pero nasa puso ko siya. Walang gano'n. Basahin ko po yung isang kwento rito na nagkaroon po ng nagsalita ang Diyos kay Elijah. At ang sabi rito, may problema, pumunta ka dun sa ganung lugar at papakainin kita. No? Ang pagkain, yung kasaganahan ng pagkain ay makikita mo doon sa pagsunod sa Diyos. No? Hindi ka niya pababayaang magutom. Tingnan mo ngayon yung tiyan ng katabi mo. Liliit yan. Bakit? Tinatak-in eh. No? Tingnan niyo yung mga picture sa mga tao, lagi silang nakaganon. Akala niyo ba style yun? May tinatago. Ngayon, ang sabi niya rito, nabasahin ko po sa 2 Kings, First Kings, chapter 17, ang sabi niya ganon, meron pong hinanda ang Diyos na isang puno at nandun po itong si Propeta Elijah na nakaupo doon at sabi niya, wait ka lang dito, magpahinga ka, pakakainin kita. Doon sa tabi niya, mayroong bukal, may tubig na lumalabas. At pagka umaga, tanghali, gabi, mayroong ibon na dumadaan at naglalaglag ng Kentucky Fried Chicken. Nalalaglag. Saan kinuha ng ibon yun? Siguro, mayroong isang, siguro pumasok siya rin sa palasyo nung hari, may KFC yung hari, dinagit niya ngayon. Pagkatapos kinuha niya, ibinagsak niya kay Elijah. At yun, kumakain siya, may tubig na yan, umiinom siya ng mineral water, hanggang sa nangyari po, ito, dumating ang panahon na natuyo ang batis o yung bukal, nag-stop. Ngayon sabihin mo sa katabi mo, bagsak ang negosyo. Bagsak ang buhay. Ayan eh. No? Natuyo na. May time na parang, bakit ganito? Pinag-pray ko naman ito. Bakit parang wala nangyayari? Nalala ko po, dahil nandito po tayo sa one way, ito po ay isang negosyo, at the same time ministry. Nagkaroon din po kami ng negosyo habang kami nag-ministry. Halos at the same time, kami nila Ruth, nila Edra, ay sabay-sabay lang na nagnegosyo. Pero dumating ang time, yung mga sa katabi mo, bumagsak ang negosyo nila. No, loging-logi. Yan, ewan ko, wala kasi akong liberty sabihin ito dahil hindi ko napaalam. Alam niyo po, ang daang-daang libo ang nalugi. No, kila Madam Ruth, Madam Edra. Na hindi ko na nasasabihin kung magkano, baka sabihin nyo, sayang, sana akin na lang. Ngayon, ito po ang nangyari. Sabi niya, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, kapag bagsak na ang negosyo, bagsak na ang buhay, ang Diyos ay magsasalita sa iyo ng gagawin mo. At never na sasabihin sa iyo ng Diyos na magpakamatay ka o mag-asawa ka na lang ng mayaman. No? Alam niyo ba ibig sabihin nun? MMM? No? Yung candy? Na ano, yung bilog, gano'n? Naintindihan niyo na po. Ngayon sabi niya, eto, alam niyo po nun,
kami nila Madam Ruth, pinipilit namin buhayin pa yung negosyo. No, ano ba pangalan ng negosyo? R&D. Kami sisling. Kami nagsisisling, sila pinagpapawisan doon sa restaurant nila. No, paulit-ulit ko sasabihin kasi totoo naman ang nangyari. Minsan, kumain kami doon sa restaurant nila. Mga mahilig sila sa mga Korean eh. Nagluluto sila ng mga Koreano doon. No, pinotosta nila yun. Eh nakita ko po si Ruth, hindi na po siya, kumbaga parang, bakit ganito? Dalagang tao eh. Hindi siya mukhang nanay, kundi mukhang chimay. No? Yung itsura niya, pawis-pawis na, ano ba yung niluluto mo ron? Chapche, bulgogi. Nasabi ko, ano ba to? Parang bato na, perpansit siya eh. Ngayon, tingnan niyo po ang nangyari ngayon. Pinipilit namin buhayin yung negosyo namin. Kasi sabi namin, Lord, para sa iyo naman ito, magta-tight naman kami sa iyo. Pero sinabi pa ng Diyos na magluto ka ng Koreano. Hindi. Sinabi pa ng Diyos sa amin na kami magsislave. Actually, hindi. Kaya ang sabi niya rito, no, umalis ka na rito. Kaya mga sa katabi mo, break mo na yung pangit mong boyfriend. Mamalasin ka lang. No, umalis ka na sa kasalanan, umalis ka na sa bisyo, umalis ka na sa kapangitan, umalis ka na rin sa tabi ng katabi mo. Bakit? Ito sinasabi niya, umalis ka na rito, pumunta ka sa ganitong lugar, dito sa lugar na ito, may inutusan akong isang babae o balo. Ano ibig sabihin ng balo? Patay ng asawa. No, sabi niya, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa'yo. O, sabihin mo gano'n, tingnan mo. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, may plano pala ang Diyos sa'yo para hindi ka magutom. Hindi mo kailangan magnakaw. Hindi mo kailangan manloko. Hindi mo kailangan maggancho, magsamantala. Kasi sabi niya rito, meron akong inutusan tao na magpapakain sa'yo. Ayaw ng Diyos na nagugutom ka o naghihirap ka. Kaso, ito po ang problema. Ito nga, tuloy natin na pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sabihin mo gano'n eh, yung inutusan pala ng Diyos na magpakain sa akin eh, ang hirap na tao. Kulubing tao. No? Ngayon, si Elijah ay gutom na, wala nang makain, at yung inutusan ng Diyos na magpapakain sa kanya ay pulubi. Bakit ganun? Siyempre kung pakakainin mo ko, dapat marami kang pagkain. Dahil inutusan ng Diyos pakainin mo, yung inutusan niya ay yung, tama bang gawin yung term ito? Yung inutusan niya ay pobre. Walang mahirap na tao yung inutusan niya. Pero tingnan niyo po, ito po yung isang lingkod ng Diyos, maaring pastor, maaring propeta, at ito yung inutusan, no, na magpapakain, yung isa nagugutom na, yung isa kulubi pa. So paano to? Parehas na pagsasamahin ng Diyos, ang isang mahirap na tao plus nag-asawa ng isang mahirap na tao ay magiging tatlong mahirap dahil magkakaanak yan. Pero ang sinasabi niya dito, tuloy ko po, ang sabi niya, pumunta ka roon at puntahan mo itong babaeng ito. At nung nakita na yung balo, no, lumapit si Elijah dun sa babae at ang sabi niya, pwedeng makihingi ng tubig. Alalahanin natin, ito yung time na bagsak ang negosyo, bagsak ang buhay, hindi umuulan. No? Taghirap, tagtuyot sa paligid. Walang makuhang trabaho, walang makitang hanap buhay, walang makitang pagkain. Alala ko noong unang panahon na pinatigil, pinalak, pinasara, kinulong ang mga tao dito sa Pilipinas. Yung draconian na sistema nila na walang lalabas, paano na yung trabaho, paano na yung hanap buhay. Diyan ka lang. Diyan ka lang sa loob. Ngayon, ang sabi ng mga tao, saan kami kukuha ng pagkain? Naalala ko po yung sinabi ni Presidente Duterte noong unang panahon, kung wala kayo kumakain, humingi kayo sa barangay. Dapat bigyan nila kayo. Sabi niya gano'n. Ngayon, ito, wala nang makain. Ngayon, ang sabi nitong propeta, sabi niya, maari bang makiinom? Ngayon,
aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin ay mayroon pa siyang order. No? Gusto pa niyang magpa-grab. Una, tubig lang ang hinihingi. Ngayon, mayroon pa siyang gustong idagdag. At ang sabi niya ganon, no? Kung maaari, bigyan mo rin ako ng pagkain. Una, tubig lang ang hinihingi mo. Ngayon, nag-abuso ka pa, humihingi ka pa ng pagkain. No, hindi ko alam kung BK yan, ano pa ba, Jollibee yan o ano. Basta nahingi pa siya. Ngayon, pag minsan iisipin mo na may right ba akong mag-demand dito? Hirap-hirap na nga. Alam niyo mga kapatid, minsan, bakit yan nire-require pa tayo ng Diyos na mag-tithe? Mag-partnership, mag-offering, at kung ano pa na ibinibigay natin sa simbahan, sa gawain. Bakit nahingi pa ang Diyos? Kasi meron siyang nakahandang sikreto. Actually, alam na siguro natin kung ano itong sikretong ito. Sumagot itong babae at sabi niya, alam po ng Diyos, ng inyong Diyos, na wala kaming tinapay. No, tubig lang ang meron. Nahingi ka pa ng tinapay. Nahingi ka pa ng hamburger buns. Ngayon sabi niya, mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na mantika o langis. Kapatak na lang ito. No, ibig sabihin, hindi mo naman ibubuhos ng todo kasi patak na lang. Meron kaming konting harina na iluluto, lagyan mo ng mantika, no, magiging ano yan, parang maruya. No? Maliit na lang, ito na lang ang natitira sa akin. Pero pansinin po natin, yung unang sinabi ng Diyos, may inutusan ako. Ano yung utos na yun? Isang utos na maaalis ka, isang utos para maalis ka sa kahirapan. Isang utos para maalis ka sa gutom. Isang kautusan para gumanda ang buhay mo. May utos na ang Diyos sa atin. No, ngayon, tingnan po natin, ituloy ko po ito. Sabi niya, may kaunting harina at kapatak ng langis. Namumulot na ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Ay, nakaredy na. Meron na siyang St. Peter's plan. Meron na siyang, nakaredy na siyang magpadedo. No, suko na sa buhay. Pagod na sa buhay at namumulat na lang siya ng kanyang huling pagkain. Nakaredy na siyang mag-give up sa buhay. Hanggang dito na lang ba? Pagod na ako. At alam niyo po ba, kapag ka ang isang tao, pagod na, sabihin mo sa katabi mo, palaaway, mahirap ng kasundo yan. Mahirap ng kausap yan. Kasi lahat na lang, bugnutin na yan. Mainitin na ang ulo. No? Palibasa, pangit. Kaya, pagod na No? Pagod na, konting utos mo lang rin, magdadabog yan. No? Ingat ka, baka mamaya merong pagod dito, ihagis ka sa swimming pool. Ngayon, ang nangyari po, sabi sa kanya, no, meron akong maliit na harina, kaunti na lang ito, gagawin tinapay ito, i-bake, no, ipiprito ito, kaya nga namumulot siya ng maliliit na panggatong. Tapos ang sabi niya gano'n, upang lutuin iyon at makakain man kami ng anak ko, maghahati ba sila ng pagkain bago kami mamatay? Katapusan mo na, bagsak ang negosyo, bagsak ang buhay, walang benta. Ito na ang ending. Sinabi sa kanya ni Propeta Elijah, huwag kang mag-alala. Pakisabi sa katabi, huwag ka nag-uuri. Eh, Diyos tayo Ewan ko lang kung yung Diyos mo ay Diyos din natin. Hindi ko alam kung yung Diyos mo ay Diyos din ng Biblia. Kasi yung Diyos ng Biblia, binabawal ang pag-iinom. Ewan ko yung Diyos mo kung konsentidor. Kasi yung Diyos ng Biblia, stricto sa panluloko. Yung Diyos ng Biblia ay hindi pumapayag na naglalasing ka. Yung iba, maluwag yung Diyos nila. Pero ang Diyos ng Biblia, no, yung magliligtas sa iyo, yung magsasalba sa iyo, ito sinasabi niya, no, huwag kang mag-alala,
Humayo ka at gawin mo ang iyong sinasabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Anong lulutuin mo? Last na nga ito eh. Nag-iisa na nga lang ito. Pagkatapos sasabihin mo magluluto. Eh, good for one. No? Meron kasi yung mga order na good for two, good for five, di ba? Pero ito, good for one na lang ito. Silang dalawa lang nga lang ng anak nila, maghahati na lang. Pero ang lakas ng loob nitong pastor na to, ang lakas ng loob nitong propeta nito, na pagkatapos mo siyang mag-offering sa kanya, pagkatapos mo mag-ministry sa kanya, no? Yes, ang pagtulong po sa gawain ng Diyos, ang pagtulong sa lingkod ng Diyos sa isang ministry, nag-ministry siya. Sabi niya, kung mag-ministry ka sa akin, bigyan mo muna ako. At sabi niya, tsaka ka kumain. Eh wala na nga, ibigay ko na nga sa iyo eh. Pero eto po, sigurado ang lingkod ng Diyos na kapag inuna mo ang Diyos na sundin, kapag inuna mo ang Diyos ang kanyang gawain, yung huli mo ay hindi magiging huli, madadagdagan pa. Sabi niya, pakainin mo muna ako kasi may susunod na pagkain sa iyo. Nagbibitaw siya. Nagbibigay siya ng verse. Nagbibigay siya ng pangako. No? At ituloy po natin. Ano nangyari? Sabi niya gano'n, pagluto mo muna ako ng munting tinapay, pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Diyos, ayan na, nagsesermon na siya, meron ng verse na binibigay, may pangako nang ibinibigay, meron ng biyayang ibinibigay, may salita ng Diyos na ibinibigay doon sa pulubi, doon sa wala ng pag-asa, doon sa taong magpapakamatay na, bagsak ang buhay, bagsak ang negosyo, bagsak lahat. Nagbibigay na siya ng pangako, nagbibigay na siya ng verse. At ang sabi niya, no, sapagkat ganito ang sabi ng Diyos ng Israel, hindi mauubos ang harina sa lalagyan mo at hindi rin matutuyo yung langis sa kapayan hanggang hindi sumasabit ang talagang takdang araw na ang ulan ay maparating, papatakan ka ng may kapal. Ang sabi niya, dahilan sa andito yung uunahin mo ang Diyos. Alam niyo po, nung unang panahon, meron po kami negosyo. At doon sa negosyo namin, nagtitinda po kami ng bato, ng buhangin, ng semento, yung mga material sa pampagawa ng bahay, ay yun ang tinitinda namin. Alam niyo po, nung nalaman ng tatay ko ito, pagdating ng linggo, sinarado niya yung tindahan. At ang pinakamalakas na araw ng pagtitinda ay araw ng linggo. Ibig ko sabihin kasi yung mga tao walang trabaho, yun ang time nilang pagpapagawa ng mga bahay, mga bodega o mga kung anumang pinapagawa nila sa bahay. Kaya kapag magsasara ka ng araw ng linggo, malaki ang malulugi sa iyo. Pero ang ginawa po ng tatay ko, sabi niya, ang araw ng linggo ay ibigay natin sa Panginoon. Magsimba tayo, mag-Bible study tayo, humayo tayo, sarado ang tindahan, sarado ang negosyo, sarado ang hanap buhay. Alam niyo po, doon sa lugar namin, marami pong mga construction supply. Ang dami ng mga nagtitinda rin na katulad ng tinitinda namin. Pero dahilan sa inuna ng tatay ko, ang gawain ng Diyos, sarado ang negosyo, pagdating ng linggo, hindi kami kukuha ng aktibidades. Walang activities. Sarado lahat yan. Sa totoo nga lang, bawal nga kami manood ng TV. Bawal makinig ng radyo. Magkukulong kami, magsisimba kami, puro gawain at gawain ng Diyos. Ano po nangyari? Sa dinami-dami po ng mga kakompetensya namin, kami ang naging number one. No? Kami ang pinagpala ng Diyos. Bakit? Kasi inuuna mo, ang sabi niya, pakainin mo muna ako, sabi ng lingkod ng Diyos. Ibigay mo muna sa akin yung una, yung naharap sa iyo, sabi ng Panginoon. At sabi niya gano'n, hindi ka maubusan ng pagkain. Ano nangyari dito? Sabi niya, sapagkat sinabi ng Diyos ng Israel, hindi kayo maubusan ng harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis ng kapayan hanggang hindi sumapit, hanggang hindi bumabalik ang ulan kasi walang ulan eh. Ngayon, tingnan nga yung katabi natin at sabihin natin, gusto mo ba hindi nauubusan ng perang wallet mo?
Ito, sinasabi na ng Diyos. No? Sabihin mo sa katabi mo, kung paanong hindi lumiliit ang bilbil mo. Hindi rin liliit ang wallet mo. Ito, binabasa ko. Hello po. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi baling mahirap sa pera basta mayaman sa baba. Kan makikita, nakaimbak yan. No, nakaimbak yan. Okay, sabi niya dito, no? Hindi mauubusan ng harina sa iyong lalagyan at hindi rin matutuyuan ng langis ang iyong kapayan. Isipin mo yung lalagyan ng palabigasan mo, di nauubos. Yung lalagyan ng pagkain mo, hindi nauubos. Ayan o. Hindi ito katang-isip. Sabi niya, pwede raw mangyari. Bagsak na ang mga negosyo sa labas. Bagsak na ang kabuhayan sa labas. Pero ikaw, meron pa rin. Andun ka pa rin. Na meron ka lang kinukuhanan. At ano po ang nangyari? Ginawa nga ng babae ang utos. No, saan makikita ang utos? Ito po. No? Sinasabi ko na po sa inyo. Sabi niya gano'n, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at siya'y kumain si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubusan ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Elijah, hindi sila nagutom. Ilang taon? 3 taon yan. Imaginin mo yung lalagyan ng harina, yung lalagyan ng bigasan, hindi naubusan. For 3 years. Saan nanggagaling yun? Yun ay himala dahil sa sumunod sila sa Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? At ito ay hindi katsang-isip, hindi ito myth, hindi ito alamat. Ito ay pangako ng Diyos na kung susundin mo siya, hindi ka lalayo sa Kanya. Meron at meron at meron lang. Samantalang iba nagkakandahirap na ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. At sabi ko nga, naalala ko nung time na noon na nalugi rin kami doon sa sislingan. No? Nalugi rin kami. Na pinipilit mong buhayin na lang. No? Alam niyo ba yung nag-songlit kanina rito, yung nandito? Noong unang panahon yan, ganyan pa lang yung kaliit mo. Ang liit-liit niya pa noon. Nandun kami, nagne-negosyo, naghahanap buhay, na para makasuporta sa aming mga ministry. Pero wala nangyari. Nalugi. Alam niyo ba sinasabi ng Diyos? Noon ulitin ko, bakit inuulit na sinasabi? Kasi nangyari. Noon doon, sila Madam Ruth at si Madam Edra, nandun sila doon sa R&B na sabi ko, first time kong nakita si Ruth noon, ayaw kong kumain sa kanila. Sa totoo lang. Meron ba rito kumain na sa kanila doon sa R&B? Sino bang, meron bang, ayun, si Mama, sino pa ba? Yan. Okay, si ate, sino pa? Ayun, si Giselle, sino pa? Ikaw ba, yung bagong kasal? Kumain ka ba ron? Meron pa ba rito? Sa inyo ba? May kumain? Doon, si Dayan, si Kikay, ikaw Tonyo. Ayaw mo pumunta nun eh. Natatakot ka nung pumunta eh. Pero kumain ka ron. Kumain ka? Kumain. Ayokong kumain sa kanila. Maniwala kayo. Minsan lang ako kumain, hindi na ako bumalik. Ayoko na. Bakit? Hindi nagpapabayad. Nahihiya ako. No, nakaready pa naman ako na gusto ko tikman kaya ito. Ano ba itong bulgogi na ito? Na parang ano itong unggoy o ano. Bulgogi. Sabi ko, first time ko lang na kumbaga, inosente eh. No, wala sa bundok niyan eh. Ano ba yung bulgogi, chapche, ganyan. Basta alam ko, pansit lang yung tsura. No, hindi ko pa alam yung mga ganong mga menu. Sabi ko gano'n, magpabayad tayo. Okay, ayaw kaming pagbayarin. No, kaya nahihiya na kaming magpunta. Pero, halos same lang yung time namin na sabi ng Diyos sa akin, no, sa amin na nagninegosyo, iba yung sislingan namin, sa kanila, may sinasabi ng Diyos, umalis kayo sa negosyo ito.
Tama ba, Madam Ruth? Sinasabi na ng Diyos, umalis kayo sa negosyo ito. Kawawa sila, no? Kawawa kami. No? Marami kami pangarap ng simbahan pero walang katuparan. Ang dami namin gusto sa buhay pero walang katuparan. Sinasabi ng Diyos kay Elijah, umalis ka na rito. At eto po, no? Napasok kami doon sa, halos magkakasabay lang tayo eh. No? At nung sinunod namin ang utos ng Diyos, kami po, sila po ay pinagpala. Amen po ba? Ngayon, ang negosyo po ng mga Kristiyano ay always kabahagi ang Diyos. No? Hindi po yan nagnenegosyo sa sarili niya. Ito po ay always may part ang Diyos. At ito ang nagbibigay sa kanila ng magandang buhay o yung pagpapala. Kaya nga, ang one way po ay hindi ito purely negosyo. Minsan tinatanong ko nga sila, may ipon ba kayo? At minsan sinabi nila sa akin noon na ang tagal nilang sumagot, kapag tinanong, may ipon ka ba? Tapos ang tagal sumagot, anong ibig sabihin? O kayo magsabi, tinatanong ko sila, may ipon ba kayo? Ang tagal nilang sumagot means, halimbawa, pagka may sabi ka ng, love mo ba ako? Tapos biglang sumagot siya ng matagal, o kaya sagot niya, ewan. Ano ibig sabihin nun? O, di alam natin. No? Ito mga kapatid. Ang one way po ay isa sa ginagamit sa mga, hindi po ako nagkakamali, ganun karami ang natutulungan ng one way. No, hindi ako magbabanggit ng amount. Pero, natutulungan, hindi nila sinusulong. Dahil alam nila ang pakiramdam ng worker. Alam nila ang pakiramdam ng isang Elijah. Alam nila ang pakiramdam ng isang babae katulad nito na wala na. Wala na. Yet, ngayon, andyan ang pagpapala, hindi po sila nakalimot. Kaya nga, from time to time, nagpapaalala po ako sa kanila, no, bilang pastor nila, may ipon ba kayo? May ipon ba kayo? Ulitin ko po, si Madam Ruth, si Madam Edra ay alam nila ang pakiramdam ng isang manggagawa. Alam nila ang pakiramdam ng isang pastor na walang pera. Alam nila ang pakiramdam ng nagmimisyon. Kaya hindi sila nakakalimot. Ang one way ay isa sa mga napakalaking tulong sa mga simbahan natin. Ang nabibigyan, ang natutulungan ng one way. At katulad ng isang babae, ito yung binibigay niya yung tulong kay Propeta Elijah. At ang pangako ng Diyos, hindi mauubusan ng harina ang lalagyan mo ng harina. Meron pong may nagsabi po na hindi ako pinaburan, hindi ako sinuwerte nung ganito nangyari ganyan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, iba kasi ang swerte sa tao at swerte sa Diyos. Kaya dito tayo nagtitiwala. Kasi hindi naman tayo lahat pwede maghanap buhay kasi nga nagmi-mission tayo. Yung iba sa bundok, yung iba sa ganitong lugar. Hindi pwede. At salamat na lang, may mga tao po na ang Diyos lang ang nakakalam. No? At naniniwala po kasi ako, si Madam Ruth at si Madam Edra ay inutusan ng Diyos katulad ng babae nito. More than 4 districts ng Rema ang natutulungan ng one way. At doon, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan. Yago nga po tayong lahat.
ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang babagay sa pag-ibig mo, Jesus. Ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang babagay sa pag-ibig mo, Jesus. Ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan, iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, di ka nagbabago. Wala nang babagay sa pag-ibig mo, Panginoon. Hindi na ka, Panginoon. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat, Jesus. Ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang babagay sa pag-ibig mo, Panginoon. Ito alam ko po si Adam Ruth, saka si Ma'am Edra, dito sa Arupan. Pepray po tayo. Natawagan ko po rin si Mama ni Ruth. Yan po tayong lahat, Lord, tinataas ko sa iyo ang gawain na ito. Hindi ito negosyo lang, kundi ito yung utos mo. Umalis kami doon sa pinanggalingan namin. Ay wala na, bagsak na. Tuyo na ron, Panginoon. Wala nang tubig doon, wala nang pagkain doon. At dinala mo kami doon sa mas magandang lugar. Required ng sakripisyo, pero dahil sa pagsunod, Panginoon, ang daming nakikinabang sa harina. Panginoon, ang daming nakikinabang sa langis. Dahil sa pagsunod ng mga taong ito, pinagpala mo, Panginoon, ng simbahan. Yung mga manggagawa, na salip na isipin nila yung mga renta. Sa'yo na lang, ikaw na lang. Nagpapasalamat kami, Panginoon, pinagpapala namin ang one way. Ang mga empleyado nila, ang dalawang namumuno rito, maging ang mama. Pagpalain mo, Panginoon. Pagpalain mo na kahit wala nang ulan na pumapatak, wala nang pagkain dumarating sa iba, tuloy pa rin, Panginoon, na hindi nauubusan. At hindi lang sila, Panginoon, kundi ang mga simbahan, ang mga manggagawa, mga workers, mga pastors, ay nakikinabang doon sa harina. Nakikinabang doon sa langis na hindi tumitigil. Salamat, Panginoon, sa pagsunod sa mga tao ito.
O Diyos, na kapartner namin, Panginoon, sa ministry. Bibigyan kami, Panginoon, ng pagpapala sa kanilang mga buhay, na dumaloy, Panginoon, maging sa kanilang mga pamilya. Tuloy nga, O Diyos, na ang kumpanya na ito ay tinawag mo, Lord, na maglingkod sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na anointan mo ang mga kamay nila. Kaya mo, Lord God, na sa time ng kanilang trabaho, amangin mo, magtingat sa kanila, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ikaw din po, Panginoon, patuloy na magbigay ng mga clients, Lord God. Tuloy nga, Panginoon, na kaya mo na ang company na ito ay magamit para sa maging sa pagkakadeklara ng pangalan mo, makarating sa kanilang mabuting balita, magandang balita ng kaligtasan. Gamitin mo, O Diyos, ang mga tao na ito. Ang bawat isa sa kanila makita na kami ay naglilingkod sa iyo, hindi lamang para sa material na bagay, kundi para sa gawain mo, para sa kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, kaya mo, Panginoon, ang panalangin namin, bigyan mo pa ng katalinuhan, bawat isa sa kanila yung talento, Panginoon, na nagagaling sa iyo, na sa bawat gagawin nila, Panginoon, makita ang pagka-Diyos mo, ang pagsama mo, at ang pabor, Panginoon, sa bawat aberya, O Lord, nakakarating nila sa kanilang trabaho. Salamat sa solusyon. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin naman. Amen. Panginoon, tinataas ko namin sa inyo ang one way, Pastor Ruth at Pastor Eda, ang kabuuan nito. Panginoon, nung sinimulan mo ito, O Diyos, hindi lang sila ang tinignan mo. Tinignan mo ang mga puso nila na nagamit mo para sa gawain. At hanggang ngayon, Panginoon, pinagpala mo ang negosyo na ito, ang ministry na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa bawat mga kasawalamuhan nila, mga kliyente na ibibigay mo sa kanila. Maging, Lord, ang mga empleyado nito, Panginoon. Lord, ang simbolo ng logo nila, O Diyos, ay isang pinto nakaturo papunta sa iyo, Panginoon. Dahil ang nais nila, O Diyos, hindi lang negosyo, kundi mailapit ang mga tao sa iyo. Hinihiling namin, Panginoon, ang kabuuan ng one way, O Diyos, ay gamitin mo pa na mas lumago, mas marami pang maabot, Panginoon. Hayaan mo, Lord, yung katapatan, Panginoon, maging sa mga empleyado, Panginoon. Makita, O Diyos, na ang negosyong ito ay hindi lang basta negosyo, ito ay para sa iyo, Panginoon. Binibless namin ang kabuuan ng one way, Pastor Ruth at Pastor Edra, Panginoon. Hayaan mo ang katalinuhan, Panginoon, ang ilagay mo sa kanila. Sa bawat mga kausap nilang kliyente, O Diyos, hindi yung talino nila, kundi yung bumula sa iyo ang makita, Panginoon. Pagpalain mo ito, Panginoon, hayaan mo na maabot pa ng one way, O Diyos, yung nais mong magawa niya. Panginoon, ilid mo, Panginoon, ang kumpanya na ito na mapapurihan na. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, palapakan nga natin sila. Okay po, sige, mga kopko na po tayo, pinataro ko. Ayan, ano po, naalala ko lang during pandemic. Gutom na po ba? Okay lang po ba? Konti lang po. During pandemic, wala pong trabaho lahat. Tama ba? Ang one way po, tuloy-tuloy po ang gawa. Kasi iniisip namin yung mga tao, ang gawa nun sa Manila pa, may isa pang pwesto sa Manila, iniisip namin kailangan ng pamilya nila ng pagkain, tapos may pabigas pa tayo. Pero sa totoo lang, walang pumapasok. Kasi nga po, stop lahat eh. Puro palabas. Then one time, kinausap pa kami ng Lord. May stock po kami sa bahay ng ipag ko. Lahat po kami. Pati si Kay. So kinausap kami ng Lord na yung natitira dyan na pera mo sa bangko, ibigay mo sa church. Parang tatanungin mo sarili mo, Lord, ikaw ba to? Parang nga namang si Satanas yun, magamot si Satanas, di ba? Pero syempre, parang yung laman mo, lumalaban, in denial. So, sabi ko, Lord, talaga po ba? Bibigay namin? Magpapasahod kami. Bukod doon, may simbahan kami. Sa simbahan namin sa Cavite that time, nagpapabigas din po kami. Kasi parang feeling namin, alangan kami lang naman yung kumakain. Paano yung mga kasamahan namin. So, tuloy-tuloy yung labas ng pera, walang pumapasok, sino magbabayad sa'yo, wala kang na-accomplish sa bahay ng kliyente.
Tapos may utos pa si Lord na ibigay mo. Ang linaw. So nag-decide kami, binigay po namin, nakapikit ang mata. No? And after a few days, biglang may kliyente po na nagawan namin before, na tumawag sa amin na magpapagawa ng panibagong bahay. At hindi pa namin nakikita yung site, nag-down payment na more than 10 times, more than 20 times dun sa tinanim namin sa gawain ng Panginoon. Amen? Nakupabuti si Lord. Sino lang magtatanim dyan? Ngayon po ito tinatayo ang one way, hindi naman plano namin magpayaman. Siyempre gusto namin may pera din kami. Naranasan ko pumunta sa isang simbahan na walang pamasahe pabalik. Alam mo ang perks, pag nag-share ka ng gospel, ililibre ka nung driver. Nasharean siya, nilibre niya ako. So, okay lang kahit walang pamasahe, di ba? Pero alam niyo po, dumating yung time na yun ng buhay. Ngayon po mga kapatid, ito po nag-iisip ka paano ka ba, nagkikimchik, nagbebenta ng nagluluto ng mani dun sa church sa Maceda po, pastor. Tapos nagluluto ako ng kimchi na nakaaway pa ako. Wala na dito ngayon. Hindi daw masarap yung kimchi ko. So sabi ko sa kanya, yung kimchi na yan, may mga napunta na yan sa church, may naipunta na sa camping. Ikaw, wala, sabi ko. Anyway, alam niyo ba, nag-iisip ka pa paano mo mapoprovide yung parang sa gawain. Sabi ko, nung binigyan ako ng ministry ni Pastor Boy, Lord, alam mo namang wala akong trabaho. Anong pabayad ko ng upa? Anong pabayad ko ng ganito? Talaga ba, Lord, ako yung pinili mo? Hanggang sa yung dentista na hindi naman niya alam yung problema ng simbahan, biglang nagtanim sa akin ng 1,000. O, pang church, ha? Ibig sabihin, kalooban ng Diyos na nasa ministry ako. So, nag-iisip ako, ano ba yung Lord, ano ba? So, nag-R&B, nalugi, nagmukha kaming, sabi nga ni Pastor, hindi mukhang nanay, mukhang lola. Pero grateful ako sa mga experience na yun kasi na-stretch yung faith natin, no? Nakakapag-share kami dun. At nung bumagsak po ang R&B, nag-pray kami kay Lord, nag-pray ng 8 hours. Yung sinabi ni Pastor na ipag-pray namin, hindi yun, ibang nakikita namin. Tapos nung okay na, yung note of victory, bigla naman na kaming nakakita ng business. Nakakita kami ng sasakyan, ng lupa. Sabi ko, Lord, parang imposible. Yun na nga imposible sa'yo, posible pala sa Kanya. Amen. So sabi ko, Lord, yung totoo, yung kaya ko lang to, yung cellphone. Kasi that week, nagkaroon ako ng cellphone, yung pinakita ng Lord. Kasi may side story na naman yung cellphone. May tinanim akong cellphone, yung cellphone tumubo, mas maganda. Eh, iba na yun. Ngayon, eto po, same year nagkaroon ng one way. Nung pinakita ni Lord sa vision. Ngayon po, ito, ang desire ng puso ko, ang pinagpipray ko, Lord, paano naman yung mga mayayaman hindi inaabot ng mga taga-rema? So, tingnan mo nga yung katabi mo. Sino yung nagpupunta sa sobrang laking bahay kakatok para mag-share ng gospel? To be honest lang po, maging realistic ka. Be honest. Pupunta ka kasi mga ngaruling ka, tama? Oh. Pero hindi ka kakatok para mahal ka ni Jesus. Hindi mo masishare yung gospel kasi nakaka-intimidate. So, nagkaroon po ng desire yung heart ko sa sobrang pulube. Sabi ni Lord, nung nagpe-pray ako sa pulube, sino nga abot sa kanila kung hindi share? So, ultimo, magbubuti, nakatambay dyan, share mo, magbabalot. Lord, paano yung mayayaman? Ang unfair, Lord, ka. Ewan ko ba't ganito ako mag-pray, Pastor? Okay lang kung ganito ako mag-pray. Lord, ang unfair, no? Parang normal lang. Ganon ba? Bakit yung mayayaman, Lord, paano? Sino nga abot dun? Ganon. Ganon ako nagpe-pray. Lord, bigyan mo kami ng ministry, ng pagkakataon para maabot yung mayayaman. Para ma-sharean, mahal din sila ng Lord. So, yun lang yung plano sa one way. Hindi ko po alam na gagawin gripo ng Lord ang one way. Kasi kahit ako naman, natataluyan din. Hindi po sa amin ang one way sa Panginoon po ito. Kung mga pinagkatiwala lang ito. Hindi ko alam, tataluyan din kami. So, salamat sa Lord. Hindi na ako mukhang lola, pastor. So, ngayon po, lolo na Lord. So, ngayon po, meron kaming client ngayon. Nandun siya nakatira sa isa sa pinakamahal client natin. Kasi kasama kayo dito. Isa sa pinakamahal na subdivision sa buong Pilipinas. Forbes. Sino ba nakakarinig ng Forbes Park? Forbes. Ang lupa po doon ay 700,000 per square meter. At nasyaran po namin doon yung si client,
Nung share namin kay client, ang laki ng lupa, may ano lang siya, limit yung cut. Halimbawa, 2,000 yung dapat mong bilhin. Hindi ka pwedeng bumaba doon. Ang monthly dues ay almost 1 million a year. So, di ba, may bahay ka nga, wala ka namang pambayad ng monthly dues. So, yung pong client na yan, share namin, andun po si Pastora Iyam, ang ating spiritual advisor. Lagi siyang kasama natin. No? Sabi namin gano'n, mahal po kayo ni Jesus, what good is it for a man to gain the whole world yet be profited? So, yan yung lagi namin linyahan sa mayayaman. Sabi ba naman niya, kilala ko naman ng Diyos ha. Parang nangatwira na siya na ako, sabi ko, labot, hindi na kami kukunin nito. True enough, hindi na kami kinuha. So, may nakaano na sa kitchen. Tapos pinagpipray ko, hindi ko pinagpipray yung project, kung pinagpipray ko, Lord, bigyan mo kami chance maabot yung tao ko. And praise God po, bigla kami tinawagan at lampas 1 taon na, pagawa siya ng pagawa, hindi na siya tumitigil. At may tinatayo pa na siyang bahay sa likod, meron na namang project doon. At sabi niya, huwag kayong magtiwala kay Kupo, huwag kayong magtiwala kay yung malalaking kumpanya, ayaw niya quick, malalaking kumpanya pero nadaya siya sa materials. Sabi niya, ang ire-recommend ko lang si One Way, gumagana siya, praise God! Tapos, nakakapag-share pa rin mo kami. Sino bang kasama ko dito nung nag-share? Si Pastor Irish, di ba? Nag-share tayo regarding sa, Ma'am, may authority kayo. Palayasin niyo yung mga demonyo dito. Ay, ganun ba? I don't know that. Sabi pa niya, no? English kasi. No? So, ang laki po ng bahay niya. At binigyan namin siya ng PTL. Magtikunti pa yun, mabuborn again na. No? Hindi ko alam kung anong buhay niya, pero bakit inilapit po siya ni Lord? Kasi hindi lang tayo nakakonfine sa... Kumbaga, hindi namin magawa yung ginagawa ng worker eh. Kayo yung may kayang gumawa nun. Pero alam niya, nag-pray din kami kay Lord na, Lord, sa daan gamitin mo kami. So, pag may nakita kami sa daan, mag-share kami sa mga kliyente, si Cheryl Gossip, yan, na-share na rin namin, heart to heart. Gusto mo nga magsalita si Pastor Will sa radio, ano niya, kaso, hindi pa muna. Tapos, sino pa ba? Si Panelo. Si Sal Panelo, yung pa ni Presidente Duterte. Sa Wilcon, nabutan ng calling card, and-explain namin yung calling card. Yung linya, what to this for man to gain the whole world, beautiful to his soul. Hindi naman namin dinidesire makuha siya yung project. Ang desire namin masyaran siya. Ayun, so at least na papalaga na po ang gospel. So yan po ang one way. Hindi ko inisip na ang gusto ko lang makaabot. Pero binigyan pa ni Lord ng extra mile, no? So, pakisama po lagi sa prayer. Okay na lang? Pwede bang may hinanda ako na si Pili ko, tatawagin ako? Okay lang po ba? Grateful attitude. Anong ibig sabihin yan? Gratitude. Gratitude, grateful attitude. Kailangan po mga kapatid na maging grateful tayo sa lahat ng kung ano ang meron ka. Sa times ng kahirapan sa R&D, maging mapagpasalamat ka. At sa times ng pinagpapalangan ng Diyos, maging mapagpasalamat ka. Amen po ba? May audience pala tayo dito. So, kanina iyak ako ng iyak. Pwede ka kasi umiyak kasi hindi mo na kaya yung problema mo. Like for example, may nakuha kang pangit na balita. Iiyak ka kasi problemado ka. Lately, may narinig akong hindi daw magandang balita pero wala namang epekto sa akin. Yung sinabi wag kainin, kinain ko pa rin. No? Hala tayong lahat kay Pastor Boy. Hindi, umiiyak ako kasi nakikita ko yung grateful, yung goodness ng Lord. Yung grateful yung heart ko. Kasi sa lahat ng bagay, halimbawa, tumingin ka sa Kanya, makikita mo yung kabutihan ng Lord sa sitwasyon na yan. Kabutihan ng Lord dito, kabutihan ng Lord. Titingin ka sa pier mo, makikita mo pa rin ang kabutihan ng Lord. Bakit? Kasi wala ka dun. Kasi sabi nga ng Biblia, death, where is your sting? Hindi ka pupunta rin. Amen po ba? Hinapinan ng Lord. So nakikita ko po lagi yung kabutihan ng Lord sa lahat ng pagkakataon. So gratitude means extending favor towards other. Kung may grateful heart ka, dapat hindi ka na matamot sa bawat isa. No? Hindi ka nakadepende ng pagbibigay kung mayaman ka, konti pera mo. Hindi. Sabi kay Moises, anong nasa kamay mo, magsimula ka dyan. Anong nasa sa kamay mo, ibigay mo sa Lord kung hinihingi ng Lord. Huwag na huwag kang magdadamot. Sa R&D ba, nagdamot kami? Okay lang ba? Okay lang mo humaba? Ako, pastor eh. Okay lang ba? Na-excite lang ako kasi one time may nagpunta, hindi ko to pinaalam pero pwede kong share, hindi ako magpapangalan. May nakita ako dun sa na-share ko na ata to sa blessing. May nagpunta dun sa sa R&D.
Sa R&B, alam niyo na yung kalagayan namin. Nalugi kami ng sobrang laki. At may nagpunta na worker, pastor, sira ang cellphone, 3G, 3 goma. Pagtingin ko, kinausap ako. Sabi niya, palitan mo na ako. At bigla ko nakita yung cellphone ko, iPhone 5 that time. Sabi ko, kailangan ibibigay, kinausap ko. Kasi nagtulungan kami sa cellphone. Agree. Pagpasok ng worker, sa'yo na lang ng cellphone. But yung isip ko, sinasabi ko, wala akong cellphone, bakit ko ba binigay? Nabigla ako. Sino to? Nabigla ako. Hindi ko na mabawi sa kanya na ituhan ko ha. Ngayon, alam mo mga kapatid, sabi ko nga magkakasunod yung vision na nakita ko kanina, plus yung pagtatanim ko ng cellphone, wala pang someone, yung iPhone 5, tumubo ng iPhone 8, yung pinakamahal that time, pinakamaganda that time. So, keep on, diba? Hasik. Kasi may tutubo at tutubo. Sa time ng R&B, hindi maganda ang buhay, pero tinuruan po ako ng Diyos, tinuruan kami ng Diyos na maging mapagpasalamat sa kahit na anong sitwasyon na meron ka. Huwag mong feeling kawawa ka, lagi na lang parang feeling mo, parang inaapi, hindi ka nabigyan ng allowance, hindi, bakit ka nakadepende sa pastor mo? May Diyos tayo. Tama po ba? May Diyos tayo na kanya tong universe eh. Binigay na nga niya si Jesus, ano pa yung hindi na kayang ibigay. At kapag ikaw ay sinimulan na makaranas or sinimulan ng pagpalain, huwag tayong naging katulad ng 10 kitongin. 10 pinagaling ni Jesus, isa bumalik. Sabi ni Jesus, asan na yung siyam? Di ba 10 kayo? Kalimutang magpasalamat. Though hindi dinemand ng Diyos na magpasalamat sa Kanya yung iba at lahat sila, pero pala ang Diyos ay nag-aabang ng pagiging grateful heart mo, maging mapagpasalamat ka kung nandiyan ka sa kahirapan, sa kagandahan ng buhay, maging mapagpasalamat ka. Pag may pangit na balita, huwag yung pangit na balita. Huwag kang sa half empty nakatingin sa baso. Huwag kang nakatingin na, ay, half empty. Ang tignan mo ay mapupuno na, half full na. Tama po ba? Doon kasi lagi po tayo nakatingin sa negative. At ito po, prayer, between answered prayer, may distance yan. Hindi, nag-pray ka ngayon, depende kung gaano ka diba? Prayer, between prayer and answered prayer, may distance yan. Anong attitude mo during dun sa distance? Diba? Pay that way upon the Lord. Anong ugali mo? What is your attitude during process of waiting? Kasi dun sa gitna na yon, in between, andun po yung tinatawag kong testing. Amen? Sabi nga ni Shadrach, Meshach at Abednego, iligtas man ako ng Diyos ko o hindi. Ibig sabihin, meron man ako o wala, magpupuri ako, hindi ako sasamba sa'yo. Sa Diyos-Diyosan, sa kahirapan, sakit, karamdaman, kasalanan, hindi ako magpapasunod sa'yo. Iligtas man ako ng Diyos o hindi. Bigyan man ako ng Lord o hindi, pupurihin ko pa rin siya. Huwag kang parang, pag meron lang, dun mo lang gustong purihin si Lord. Parang love mo lang si Lord pag may pinipahingi noon, sabi nga ni Pastora Edra. Kailan po, basahin ko na lang po sa Daniel, sabi niya, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin mula sa iyong kapangyarihan. At kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos-Diyosan, isasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Pag wala ka, pag time ng kagipitan, pag sa mga kapwa ko manggagawa, sa time na wala ka na, Diyos mo pa rin ba si Lord? Sa time na walang-wala ka na, Diyos mo pa rin ba siya? Kaya mo pa din bang magpasalamat? Sabi ng Bible, everything give thanks. Kaya mo pa din pag time na walang-wala na? Ito po praise until you move something. Magpuri ka, magpasalamat ka kasi meron at meron kang magagalaw dyan. So ngayon, wala ba kaming problema? Mukha lang siguro, pero may mga news kaming natatanggap. Alam ni Pastor, hindi alam ng magulang ko. No? Pero chill lang. Kasi alam ko may Diyos, tapos may rema pa kanina na
mabubuhay tayo para maglingkod. Amen po mga kapatid. So, purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isang narito. At ako siya kasi. Praise the Lord. Ay, nasabi na lahat. One way. Ayan. Sa Tagalog, ang tagal talaga kayo sa'yo. Ayan. One way sa Tagalog po ay isang daan. Ayan. The name of the company, One Way, was derived in the Bible. The Bible says, in John chapter 14, verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Biblikal ang one way. Amen po. Yan po mga kapatid, may nagtatanong po sa amin, anong pangalan po ng kumpanya? Sabi namin, one way. At ang madalas, sinasabi nila, one way ticket. Yan, sumasayaw pa nga sila eh. One way ticket. At ang sabi naman po namin, yes po, one way ticket to heaven. One way Jesus. Because Jesus is the only way to the Father. Ang one way po ay, sabi nga po ni Pastor Boy, hindi lang po negosyo, kundi isang ministeryo. One time, nag-uusap po kami ni Pastor Ruth, Miss Ruth, ang tanong namin, paano kaya masisiran yung mga magyayami? Ayan, paano nga ba? Paano nga ba masisiran yung faith, yung mga politician? Paano po ba masisiran ang mga artista? Paano po ba masisiran ang mga businessmen at mga elitista? Ano nga po ba ang Tagalog po ng one way? Isang daan. Naniniwala po ako, ang one way po ay isang daan, isang pamamaraan ng Diyos, isang way ng Diyos para masyara ng mga tao nito. Currently, mga kapatid, one of our clients is yung partner po ng isang business tycoon, si Ramon Ang, may-ari ng San Miguel Corporation. So, tatanungan kami, paano masisiran yung mga tao ito? Unfair naman kung hindi po masisiran ng buhay. Ang Diyos po ay hindi unfair. Amin po, sabihin nga sa kami mo, hindi siya unfair. Hindi unfair ang Diyos sa'yo, hindi unfair ang Diyos sa atin. Amen po. Dumadaan man po tayo sa heartaches, sa disappointments, dumadaan man po tayo sa trials and pain, huwag po natin kakalimutan na ang Diyos po natin ay handang tumulong sa atin. Amen po. Kaya po mga kapatid, sa one of the favorite verses po ng one way is yung Psalm 49. Tama po ba sa Lord? And it says, our God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. 49:48. Truly, that is our help. Meron pong meron pong pangalan ng Diyos eh. Isa dito yung Jehovah Jireh. Ang ibig sabihin, the God who provides. Amen po. Meron pong pangalan ang Lord na Jehovah Rapha. Na ang ibig sabihin, the God who heals. At meron din pong pangalan ang Diyos na Jehovah Ezer. Na ang ibig pong sabihin, the God who helps. We all need help, mga kapatid. Tayong lahat ay nangangailangan po ng tulong. Dahil tayo po ay mga tao, tayo po ay limitado. Kaya kinakailangan po natin lumapit sa Diyos na limitless, na unlimited. Ang Hebrew word po ng help ay ezer.
na ang ibig sabihin, helper or support. Sa ibang translation po, ang Ezer, ibig sabihin, you are being watched. Ang Diyos ang iyong tagapagbantay. Ang Diyos ang taga-support mo. Ang Diyos po ay nakaantabay sa iyo. Ang Diyos po ay nakatingin sa iyo. Ang Diyos po ay handang tumulong sa iyo. Ang kumpanya po ng One Way ay dumaan at dumadaan po sa ups and downs. Pero dahilan sa may Diyos po tayo, siya po ang support natin. Si Lord po ang naging tulong, patuloy na tumutulong. Ang Diyos po ang sanglolo ng One Way in times of trouble. Si Lord po ang nagsustain at ang patuloy po na nagsusustain. In Psalm 121 verse 2, it says, may tanong po doon, where does my help come from? At ang sagot, my help comes from the Lord, the maker of heaven. Ang ayuda po ay nauubos. Ang sahod po ay nagagastos. Pero ang tulong po ng Diyos kailanman hindi po natatapos. Praise the Lord, mahal po tayo ng Panginoon. Ang mga taong lumalapit sa Panginoon, kailanman ay hindi na po itatapos. Ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon, kailanman hindi na bibigyan. Always, sa Diyos po ang kapuri. Okay po. Narinig niyo po yung sinabi nila. Sila po ay mga businesswoman, pero at the same time sila ay pastora. May mga simbahan po silang hinahawakan. And at totoo po yung sinabi nila na mahilig silang mag-share na may yung mga kliyente nila, pasimple-simple lang, bigla nilang papasukan ng gospel yan One time, nung inibitahan nila ako na mag-blessing doon sa isang liit lang na lugar, worth 15 million. No, na talagang ipapasok nila ang gospel, lalo na yan si Miss Ruth, ang lakas ng loob na magsabi. No? Kasi, andun yung commitment nila na ito ay gawain ng Panginoon. Hindi ito negosyo lang. Ito isang way para maabot po yung mga taong nakahiya na abutin. Dahil matataas No? Ngayon, nagkakaroon ng pamamaraan para maabot sila. Ngayon, nakikita ko yung similarity rito na nasabi ko, yung business nyo, business namin, bagsak na. No? Pero, tayo yung babaeng balot na inutusan ng Diyos na magpakain sa rema. No? Alam niyo po ba, may singit lang ako. Alam niyo po ba na meron po nanligaw kay Madam Edra? Naku! Na tisoy-tisoy yun No? Alam na ba nila yung kwento? Ako lang ako chismis dito ngayon. Na in love, nahulog din. O kasi pinag-pray niya na meron po nanligaw sa kanya na, alam niyo ba yung Ethan? Alam niyo ba kung sino yun? Yun yung katakilit akong ganyan, no? Kilala natin yun yung nanligaw kay Madam Edra. Alam niyo ba na in love siya? Na in love siya ron. Yan, pero kinausap ng Diyos, ganito ganyan. Alam niyo kahit nagkano siya ka in love dahil sa inutos ng Diyos na hindi yan. Alam niyo, binitawan parang ting! Hindi ko na alam ang nangyari. No, pero pinakita ng Diyos sa kanya yung magiging future niya kung makakatuluyan niya yung guy
So, ano ibig sabihin? Iniingatan ka ng Lord. No? Sabi mo sa katabi mo, ganun ka din dapat. Ganun ka din. Yan, hindi ko lang makwento sa inyo yung love life ni Pastora Ruth eh. Pwede ko ba ikwento? No, hindi. Tanungin nyo na lang siya kasi magiging chismosong pastoral man ako pagka ikwento ko sa inyo. Pero ito po, iniingatan ni Lord yun eh. Kaya, iba kasi ang may Diyos. Amin po ba? Oo, may magkakamali ka, pero ang Diyos po ay mapagpatawad. Ayan. So tayo po tayong lahat. Aming Diyos, Ama, ang iyong sa buhay ko kapag noon ngayon kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Salamat Panginoon sa kapatiran mo, Panginoon, sa oras na ito. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Tunay nga, Panginoon, na itong Diyos namin na mabuti, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat, Lord Diyos, sa gabi na ito. Patuloy na pinupuri ka namin, pinadakila ka namin, naluluwalhati ka namin, Lord Diyos. So, namin marapat na ibalik ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba at paglulahati sa matagis sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa lahat po ng anak ng Diyos. Sa sabi ng Amen!